Okay, musikeros sa bukid. Once again, magandang araw sa inyong lahat, mga kabukid, mga kapatid, mga kababayan. So, ayun. Sas, may natagpo ang lasing, natanga, nambubudol naman. So, huwag na natin patagalin. Pakinggan na natin ito agad. Punta tayo kay Martin. Yung sinabi ni Martin tungkol sa EDCA. Ay, oo. Bakla, para siyang ha? Di kang puta. Saan ka nagpunta yung ano raw, yung tinayo itong Palabas mo EDCA? nga. Po, yung mga basis na yan, at alam mo na basis natin for interoperability, pero sa totoo lang po, yung mga basis na yan, at alam mo na to, di ba? Hindi naman para sa territorial or external threats. 99% of the time, ginagamit yan pag may typhoon, kalamidad, disaster, may lindol, may volcan. Yung sinasabi niyang idka, type po mga lindot mo. Wala nga, hindi nga nakikita yun eh. Bubo talaga to. Ito, dagdagan pa nila ng mga malulupit na mga tirador. Ng mga banatiras. 99.9% na wamputang ina. Anong sabi niya? Hindi raw yan para sa territorial what? Hindi raw yan para sa external threats. Ha? 99.9% daw ginagamit para sa kalamidad. Ineme. Ayan. So, grabe no. Talagang nabiglas si Sans. Ulitin natin. Ano ba eh? Philippine bases. Ginagamit lang yung basis natin for interoperability, pero sa totoo lang po, yung mga basis na yan, at alam mo na to, di ba? Hindi naman para sa territorial or external threats. Para siyang lasing ano? Para siyang Hindi, alam mo yung parang, ha? Lasing sa kapangyarihan, Ma'am Joey. Lasing sa kasinungalingan. Mambubudol na mga pamilya. Hindi siya para sa external threats, para lang siya sa typhoon. Bakit kailangan mo magbigay? Bakit kailangan mo ng missiles? Kailangan mo ng typhoon missile. Bakit? Baliwan po. Bakit? Hindi yan ang reasoning noong hindi yan ang reasoning nung inargue yan sa sa Supreme Court. Nagigets yun na kung gaano kayo kung paano tayo ginagago ni Martin. Actually, ng pamilyang to. Alam niyo, parang, ha? Parang budol na budol, no? Tapos yung nakikinig naman sa kanya, parang manghang-mangha. True. Bakit hindi ka nagbasa ng EDCA agreement? Yung mga ganitong utterances niya ha, pagkatapos he still has some support in Congress. Yun yung pinaka nakakadiri. Nung 'di ba nag-open yung Congress yung House of Representatives, nag-open yung plenary noong November 4. The House Speaker of the Republic of the Philippines, the House Speaker, Ferdinand Martin Romualdez, yung mga congressman, yung palakpak talaga nila, ganun talaga, Bex, yung palakpak nila, as in kadiri. Is this serious? Yun revere niya talaga si Martin? Seryoso? Pero, kasi siya namigay ng maraming opportunities. True. It's only... So, sa lahat ng mga nanonood dyan, pag mayroon mga bigayan, tanggapin. Tanggapin nyo yun kasi pira natin yun eh. Pero pagdating sa butuhan, huwag na yan ibuto. Ibasura na yan, iinidoro. Kaya, pag may mga opportunity na ganyan, tanggapin nyo po. Pero pagdating sa butuhan, iba na. Teka, tapusin natin tong niya. Kalamidad, disaster, may hindi naman para sa territorial or external threats. 99% of the time, ginagamit yan pag may typhoon, kalamidad, disaster, may lindol, may volcan, di ba? May bagyo. Ang military natin with the transport, yung airlift capacity, yun ang ginagawa. Ngayon, inaayos. Galing lang ako sa basa.
Kakayos ng Amerikano yung runway. Hmm. Sino mo kahit yan? So, loko-loko talaga, no? Bagong interview to kay Martin, kay speaker, kung saan hindi ka nakikita yung mga Amerikano nang yan. Kalukuhan talaga to ni Martin. Stop mo. Philippine Sabi Air niya- Force, nag-airlift, di ba? Sabi niya, inayos ng Amerikano yung runway. Sino mag-aayos niyan? Be, may budget tayo for that. Kayo, putang ina nyo. Sino pa ba? Runway, kailangan mo yung mga Amerikano is magkuha ng foreign base sa Pilipinas para lang mag-ayos ng runway. Be, may budget. Mm-mm. Runway lang yan. Maliit lang yung runway. Hindi pa naabutin ng 1 billion pag paggawa ka ng runway. Kalukuhan talaga to ni Martin. Talagang family budol talaga to sila ba? Romualdez tsaka Marcos. Sabi ni Diamond, sige, i-missile niyo yung bulkan. So di ba parang, bakit ngayon hindi na siya for territorial external threat? Eh di ba nung nag-uumpisa to, di ba laban to sa China? Ayun ang sabi ninyo. Di ba? Tapos ngayon, hindi na. Ha? Tapos 99% para sa disaster na, ha? Humingi Eh, di ka. ba nung Humingi nagpunta ka. si BBS sa Australia, highlight kayo ng highlight dun sa lumalalang external threat ng Pilipinas. Kaya, bakit, kung 99% para yan sa ganyan, bakit pa kayo humingi ng tulong sa Malaysia? Sa Indonesia, sa Singapore, ay sa ibang ASEAN countries para sa bagyo. Mm-mm. Ba't sa Malaysia tumawag si BBM? Para sa Oo. aeroplano. Oo. Nakakahiya, no? Totoo. Sa totoo, nakakahiya talaga yung bansa natin. Nakakahiya yung bansa natin na hindi natin mahanap kung sino may-ari ng white Cadillac Escalade. Diyos me. Ano yun? Yung white Cadillac Escalade? May ang tawag dito, merong recently, I think nung weekend yata yun, merong white Cadillac Escalade. So, grabe, no? Yung sasakyan hindi makapagtago. Imposible hindi yan mahanap. Grabe. Kalokohan na talaga to ba? Kasi kung kakampi nila, itatago nila talaga yan. Kaya hindi mahanap yung Cadillac na yan na 7 yung plate number. Imposible po yan. Talagang bangag na bangag talaga to. Salad na gumamit ng busway. Pagkatapos may number 7. May number 7. Tapos di ngayon, di syempre, itong mga senador, number 7 kasi issue yun sa Senado, ibig sabihin, gano'n. Sabi nga, si Raffy Tulfo at saka si Chisa Escudero, kailangan managot sino ang may-ari niyan, Kinembular, ganyan, identify. We only have 24 senators, actually 23. Wala na si, Angare, di ba? So, 23 lang yung choices mo kung sino may-ari niyan. Okay? Of course, yung mga netizen, gumagawa na ng kanilang kanya-kanyang mga research and whatnot. Apparently, itong si Chisa Escudero in the past, nahuli yung kanyang white Cadillac Escalade na may number 7 din, na gumamit ng busway. Itong si Win Gatchalian, yung kanyang kamag-anak, nahuli na rin in the past na yung kanyang white Cadillac Escalade ay gumagamit rin ng busway. So, kumbaga, sila yung primary suspect, silang dalawa. Pagkatapos, there were a lot of conversation. And then, kay Win Gatchalian yan, and very, very compelling talaga yung identification na kay Win Gatchalian nga yung kotse na yon. Here comes LTO. Saying na, ay, yung number 7, fake po yun, yung plaka na yun. Hindi po totoo sa Senado. So ngayon, what they did, they presented the driver, tinikitan ang driver, and of course, there's really no legitimate action from there na hanapin kung kaninong senador siya affiliated, yung kotse na yun. Nakakahiya kayo.
Inday Sara nga, nung hinuli ng hinlag ng traffic police sa Davao for speeding, tumigil talaga siya at nagpatikit. Mm. Nakakaya kayo? Diba? So, yun yung nakakaiba sa mga Duterte, no? Kahit na hinuli, nagpapahuli, nagpatikit. Ito, nahuli na, hindi pa rin umamin. Nakakahiya, no? So, dalawa lang yung pinaghinalaan, si Sherwin Gatchalian at Escudero. Yun, tingnan mo ang ingay ngayon na Escudero. So, grabe. Talagang politika nga naman. Pagkatapos parang, kung hirap na hirap tayong hanapin kung sino ang may-ari ng white Cadillac Escalade na yan. Puta hanggang driver lang, di ba? Hindi malamang hindi natin mahahanap ang mga flood control projects ever. Diyos ko. Ayun. Ayun lang. So, Isa pa yan, yung flood control. Kung hindi nga mahanap yung Cadillac na yan, kasi madali lang hanapin. Lalo na yung flood control. Nawala na yun. Na-overwhelm pa yung baha. Baka na sana yung pira na yung ginamit dyan. Billion na 1 billion a day. Plus yan 1 billion plus. So, hindi nga mahanap yung Cadillac na sasakyan. Lalo na yung flood control. Tama ka, Ma'am Joey. nakakahiya talaga. As in, nakakahiya talaga. And, I understand yung ibang mga tao na nagsasabi na, Joey, wag mo naman sabihin nakakahiya ang Pilipinas, Alam mo, sa totoo lang, kaya ayaw nating mag-grow kasi ayaw nating aminin na nakakahiya yung bansa natin. Nakakahiya talaga ang bansa natin. I mean, let's start accept and not make excuses that we Joey. are an embarrassment to the world. Joey, kasi Gen Z yung kausap mo. Huwag mo sabihin nakakaya kasi masakit. Charot. Kasi masakit. Yung ganun, Diyos ko, kailangan po nating aminin na nakakahiya tayo, Diyos me. Kaya hindi tayo makapag-start ng change kasi ayaw nating aminin na mali at nakakahiyang maging Pilipino. Sa totoo Kailangan lang. kailangan ng Carino brutal. Oo. Sabi mo, family tree mo na, ayoko, tinatamad ako. Saka Cadillac lang yan. I go for the big guns. Like, sino ba tong mga flood control contractor? Ay girl, hinihintay ko na talaga makabalik yung page ko. Babalik tayo dyan sa sa contractor. Babalik tayo sa contractor series. Iisa-isahin ko kayo. No? Oo. Ayan. Girl, wait lang. Ayan. Kaya mag-live kami gabi-gabi para may pang-retrieve ng account. Para may pang-retrieve ng account si Saz. Ayan. Ang mangyayari niyan, itong sa Senado, wala na, bulok na siya. Bulok na ang pagkakataon. True. So, bahala na. Punta tayo kay Martin. Yung sinabi ni Martin tungkol sa EDCA. So, ayun guys, doon nagtatapos yung mga banat ni Ma'am Joey at ni Saz Rogando Sasot kay Martin Romualdez. Lasing lang nung nagsalita siya sa interview. So, wala talaga tayong magagawa dyan. Kaya, kung mayroon silang binibigay, tanggapin nyo na lang pro sa darating na eleksyon. Sa sunod na taon, huwag nyo pong iboto. So, huwag nyo pong kalimutang i-like at i-share ang video ito para sa ating mga susunod pa na mga upload videos. Salamat po sa inyong panonood. God bless po. Thank you.